So ayun, bago natin simulan ng ating chapter 158, chapter 159 na update ngayong araw na dapat ay kahapon, ay nais ko muna ulit maghingi ng pasensya kasi na-delay tayo. Medyo may tinapos kasi ako kahapon, tinapos ko yung tinatype kong book 5, yung 3 chapters. Pero lagi ko naman sa inyong i-sure na every week, 3 chapters update. Kumbaga, ang masasabi ko ay kung madelay man tayo sa scheduling na MWF, basta 3 chapters pa rin tayo per week. Yun ang lagi ninyong tatandaan. Kumbaga, delay man ako ng isang araw, basta yung Monday to Sunday, automatic, may 3 chapters tayong napopost sa YouTube. So, bago natin simulan yung update, gusto ko na rin simulan, gusto ko nang unahin yung shoutout para sa mga nag-comment noong last chapter natin. Dito ko na sisimulan sa intro ng ating chapter 159. So, shoutout sa mga nag-comment. Simulan natin kay EJ Priya, Switenya Magbanwa, Donna Olimpo, William Martinez, Ramchris Mitante, Emilia Manzano, Antonio Victor Dumalaos, Jowin Ribucan, Aizen, Alvin Viray, Patrick Octavio, Ralph Alpay, Carol Abiuan, Roman Linconada, Justin Bulan, Charles Gail Bobis, Rex Oybar, Ronald Esok, at kay Dennis Ansol. Maraming salamat sa pag-comment ninyo noong nakarang update. Sa mga gustong ma-shoutout pa rin kada update natin, ang gagawin lang ninyo ay mag-comment kada update natin. Gaya nito, mag-comment lang dito tapos sana ma-update ko itong chapter 160 sa Monday kung wala akong tatapusin, pero mukha namang ma-update ko siya kasi Sunday bukas baka magawa ko yung video tapos yung record ay Monday na. Sige, salamat. Simulan natin ang ating chapter 159. Sa natitirang minuto ng unang quarter ay tila makikita na ng marami na ibang Mansale Black Knights na ang kalaban ng defending champion ngayon. Sa pagbabanga ng bola sa side ng Sea Lions ay humingi kaagad si Ramirez ng screen mula kay Salonga. Naging dahilan ito upang magkaroon ng switching sa depensa at ngayong ang sentro na si Magbuo na ang kaharap ni Henrik ay dito na nga ito mabilis na umatake. Napatingin nga rin siya kay Mendez na mukhang magbibigay ng health defense sa kasamahan nito at dito na nga siya napangiti. Hindi ko hahayaang kuhanin ninyo ang momentum ng quarter na ito, wika ni Ramirez sa sarili, at nang sumugod na nga si Salonga sa basket ay doon na nga niya in-execute ang pick and roll na kanyang plano. Lumampas nga ang bola sa pagitan ni Mendez at Magbuo. Pagkasambot naman ni Salonga sa bola ay agad nga niya itong inilagay sa basket nang walang kahirap-hirap. Depensa naman, sigaw pa nga ni Henrik matapos ang score na iyon na sinabayan ng malakas na cheer ng kanilang mga fans. Isang malakas na sigaw naman ang sagot ng kanyang mga kasamahan at napaseryoso naman si Mendez ng isang madikit na depensa kaagad ang ginawa sa kanila ng mga ito. Pagkahawakan ni Lorenzo sa bola ay agad itong nilapitan ni Mercado. Si Ricky naman ay agad na tumakbo rito na sinabayan naman ni Ramirez. Mukhang hindi sila papayag na makuha namin ng momentum sa quarter na ito, pero kailangang makuha namin ito, sabi naman ni Mendez sa kanyang sarili, at sa paglapit niya kay Lorenzo ay nagkatinginan na lang sila. Dapat makagawa ako ng momentum sa quarter na ito. Makikita ngang ipapasa na ni Lorenzo ang bola kay Mendez na naging dahilan upang si Mercado ay humakbang palapit dito. Ito naman ang ginamit na pagkakataon ni Remiel nang bumigla siya ng kilos paharap sa kanilang side. Mabilis niyang pinatalbog ang bola at lumampas sa gitna. Pasa, bulalas naman kaagad ni Mendez na makikitang hinahabol ni Ramirez. Hindi naman nagdalawang isip si Lorenzo na ibato rito ang bola, at pagkasambot ni Mendez ay bumigla siya ng galaw na parang tatalon na siyang ikinahabol ni Ramirez. Isa nga ay yung mabisang galaw para malinlang ang kalaban pagkasambot ng bola, at dito nga ay bumigla siya ng abante at nilampasan si Henrik na ikinaseryoso ng mga manonood. Masyadong mabilis itong si Mendez. Sambit ni Ramirez at si Ibanez naman ay balak sanang pigilan si Mendez, kaso napahabol siya kay Alcoban na naghahanap ng mapwepustuhan. Isa pa,
Kilala rin niya ang galaw ni Mendez na bumibigla ng pasa kapag umaatake sa basket. Tingnan natin ngayon ang lakas mo, Mendez. Sambit naman ang sentro na si Salonga. Nang makita nga niya si Mendez na papasugod ay napangiti siya dahil mukhang aatake nga talaga ito na tila susubukan ang kanyang depensa. Napangiti naman si Mendez at tumalong kahit kaharap niya si Salonga. Gamit ang kanang kamay ay isang floater shot ang kanyang pinakawalan na ikinabigla ni Jeric. Dahil lang hampasin niya ang bola ay masyado na itong mataas. Nabigla na nga lang din siya nang magbanggaan ng katawan nila ni Mendez sa ere na naging dahilan upang mapasilbato ang referee. Bumagsak si Mendez na mabilis namang nahawakan ni Salonga ang likod nito para hindi maging masama ang patak. Kasabay nga noon ay ang pagpasok ng bola sa gitna ng ring nang walang kasabit-sabit. Salamat kuya, wika nga ni Mendez kay Salonga na marahan siyang itinayo ng maayos. Natawagan nga ng foul si Salonga at nabigyan pa nga si Mendez ng isang free throw na ikinaingay muli ng kanyang mga supporters. Nang maipasok nga ni Mendez ang bonus shot ay kinalampag nga ng marami ang venue gamit ang malakas na cheer para sa kanila. Tatlo na lamang ang kailangan nilang habulin matapos ang 3-point play na iyon na ikinangiti na lang ni Ramirez. Pagkahawak niya sa bola ay napatingala na lang siya sa oras at may natitira na lamang na 15 seconds. Uubusin na raw nilang oras na ito at pupuntos bago matapos ang quarter na ito. Makikita naman nga kay Mendez ang marahang paghingal, pero halos lahat naman sila sa loob ng court ay nakakaramdam na rin ng pagod, lalo na yung mga hindi pa nagpapahinga. Pagdating nga ni Ramirez sa kanyang harapan ay agad siyang naghanda para depensahan ito. Hindi na sila dapat makapuntos sa natitirang segundo ng quarter. Sabi nga ni Ricky sa sarili at ninikitan nga niya si Ramirez na naging dahilan upang ang mga manonood ay mapatayo. Bumilis naman ang dribbling ni Ramirez at nang makita niya ang pagiging agresibo ng kanyang defender ay mas lalo siyang natuwa. Bumigla nga siya ng atras at bumigla siya ng abante para lampasan si Mendez. Sinamahan din niya ito ng mabilis sa paghawi gamit ang isang kamay. Pasimple lang iyon at nang mapatabi niya ang kanyang bantay ay doon na nga niya hinataw ang kanyang pagtakbo. Ramirez, 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 Ramirez. Maririnig din nga ang malakas na sigaw ng kanyang mga fans na nagpasiklab lalo ang kanyang pagkilos. 7 segundo na lamang ang natitirang oras at dumiin na nga lang ang mga paa ni Ramirez nang harangan siya na Alcoba. Dito nga ay hindi siya nagpatinag at bumigla siya ng sandal dito na sinundan niya ng mabilis sa pag-ikot paharap sa basket. Isang spin move crossover iyon. At sa paglampas niya ay biglang may kung anong pumasok sa kanyang isip ng sandaling iyon. Talented ka talaga, Henrik. Mag-practice ka man o hindi ay talagang wala kang katulad pagdating sa paglalaro. Hindi na nga ako magugulat kung dumating ang araw na ikaw ang maging pinakamagaling na manlalaro rito sa probinsya. O malay mo, baka pati sa Region 4 o sa buong bansa. Tumalon nga si Henrik at kahit pa sinabayan siya ni Magbuo ay bumigla siya ng pagbali ng hawak sa bola habang nasa ere. Iniiwas niya ang bola mula sa kamay ng sentro ng Mansalay. Ayaw kanilang kunin dahil 6-footer daw patas ang kailangan nila. Binangko kita kasi kailangan ko ng height sa loob ng court. Kung nagagawa mong maging magaling sa lugar ninyo, dito sa team namin ay baka mahirapan ka. Papatunayan ko na kahit hindi ako 6-footer ay kaya kong maging pinakamagaling na basketballista. Sabi nga ni Henrik sa sarili nang isang reverse layup ang kanyang pinakawalan sa tabi ng player na si Magbuo. Ako ang magiging pinakamagaling. Gagamitin ko ang talent ko para ilampaso ang mga makikita kong malalakas na manlalaro sa loob at labas ng probinsya. Sigaw nga rin niya sa kanyang sarili at nang pakawalan niya ang bola ay nabigla na lang siya nang lumitaw sa tabi niya si Mendez na buong lakas na sinira ang kanyang magandang play. Tumunog nga ang buzzer at hudyat ito ng pagtatapos ng unang quarter. Paglapag naman ni Ramirez at Mendez ay tila isang mabigat na tensyon ang bumalot sa pagitan ng dalawa. Ang mga manonood naman nga ay nasaksihan ang magandang reverse layup ni Ramirez. Kaso, natahimik na lang sila nang buong bilis na habulin ito ni Mendez at sa pagtatapos ng unang 10 minuto ng laban ay isang malinis na block ang ginawa nito sa pinakamagaling na manlalaro ng probinsya. Ako ang magiging pinakamalakas na player sa ligang ito sa taong ito. Mahinang wika ni Ricky na seryosong nilampasan ang hinihingal din na si Henrik. Napakuyom naman ng kamao si Ramirez at parang nainis sa nangyari.
balak sana niyang lingunin si Mendez para magsalita. Pero may kamay na umakbay bigla sa kanyang balikat na naging dahilan para matigilan ito. Pumunta na tayo sa bench, Henrik. Sambit nga ni Jeric Salonga na pawisan na rin ang oras na iyon. Natapos na nga unang quarter sa score na 31-28 na kung saan ay lamang pa ang defending champion. Kaso, ang closing block na ginawa ni Mendez sa possible highlight ni Ramirez ay nagmarka na lamang sa isip ng mga manonood ng sandaling iyon. Maging ang mga supporters nga ng Mansalay ay hindi basta makapag-react dahil malinaw na malinaw nilang nakikita sa unang quarter ng laban na ang best player ng OMPL ay nagawang sabayan ng isang bagong manlalaro ngayon sa ligang ito na nagngangalang Ricky Mendez. To be continued. Para sa mga gustong magbigay ng tips at donations, ito po ang ating GCash account, 0916-425-3887, Maya account 0907-4166-654. So maraming salamat muli sa mga sumusubaybay ng ating story. Ang next update natin ay possible ay Monday. So para naman ay siguro hindi na madedelay sa araw ng Lunes. Tapos sa mga interested mag-avail ng advanced chapters natin ng book 4, PM lang kayo sa Taong Sorbetes FB page. Tapos yung ating first time buyers promo ay meron pa rin, hindi nawawala. 100 pesos 15 chapters at 300 pesos 50 chapters. Bale, ang regular pricing natin ng per chapter ay 10 pesos. At ang minimum chapters na pwedeng i-avail ay 5 chapters. Bale, 50 pesos. Ang ating mode of payment ay GCash, Maya at GoTime. Pwede ring bank transfer kung anong mas prefer ninyo. Hindi po tayo tumatanggap ng load. Tapos sa mga matatapos po magbasa nito ay sana po huwag natin kalimutang i-click ang ating like button ng ating video. At sa mga hindi pa po subscriber ng ating channel, baka po pwedeng i-subscribe na po ninyo para madagdagan yung ating subscribers, para pwede tayo makahit ng kahit 700 subscribers bago mag-end ang taon. So maraming salamat. Thank you po. At ang ating chapter 160 ay Monday. If hindi madedelay, asahan naman ninyo na 3 chapters per week tayo. So thank you sa mga nagbasa, nakinig at sumusubaybay pa rin. Ang advanced chapters nga pala, ang latest niya sa advanced chapters ay nasa book 5 na tayo. Bali yung book 5 na advanced chapters na latest ay malapit rin matapos at moving on na ako sa pagre-ready ng book 6 na possible ay hindi ko sasabihin, pero sa bagay nasa Wattpad profile ko na yung parang pattern niya. Kumbaga hindi na rin kayo may spoil kasi if nakita niyo sa Wattpad profile ko, ang book 4 ay Oriental Mindoro Provincial League Arc, ang book 5 ay Mimaropa League, at ang book 6 ay ang Maharlika League, na kung saan ay maglalaro na ang Calapan City Blue Phoenix against sa mga teams mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So hanggang doon lang muna ang ating may spoil. I mean, hindi man siya spoiler kasi nasa Wattpad profile ko siya. So sa mga ayaw naman magbasa ng story dito sa YouTube, meron naman akong updated version ng Kimben Book 4 sa Novela app. Pero slow update yun, parang mas advanced ng 5 chapters itong YouTube channel. So ayun, happy weekend at see you on Monday. Thank you.